Eto na nga ba ang sinasabi ko na pagsisisihan ito ng mga gumawa ng fake news na si PBBM ay mayroong matinding karamdaman. So, ayan na, may bad news po sa mga DDS. Actually, mga DDS po talaga to eh. Sila po yung gumawa mga sangkay ng information na pinakalat po sa mga social media platform na sinasabi ng ating presidente ay may malubhang karamdaman. At ngayon, mga sangkay, eto na ang balita. Hahablutin na po sila ng NBI. Yan na nga ba ang sinasabi ko. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga, mga sangka, ito yung balita. Eto na. The National Bureau of Investigation or NBI ay nag-issue daw po ng subpoena sa tatlong mga vlogger na gumawa ng peking balita about kay PBBM sa kanyang health ayon po sa Malacanang. Nako, ayan na nga ba sinasabi ko. Ito po yung mga mukha. Yan sila. Hindi ko kilala itong mga to, pero may isa pong natatandaan dito. Ito po yun. Yung, hindi ko alam kung siya talaga nagpasimula o siya lang po yung nagpakalat. Pero kasama po siya dito. Mamaya, titignan po natin yung ilang mga video nila. Ayon po kay Attorney Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, documents from the Presidential Communications Office had been forwarded for investigation into vloggers accused of spreading fabricated information about the President's condition. Ang binigay na dokumento ng PCO para sa agarang malalimang pag-iimbestiga sa mga vloggers na nagpakalat ng peke patungkol sa kalusugan ng ating Pangulo ay na-forward na daw po sa NBI at nagkaroon na rin ng subpoena para sa karampatang pag-iimbestiga. Yan na. Good luck, my dudes. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya kayo, ito lang advice ko, mapa-loyalista o mapa-DDS. Please, bago kayo bumanat, siguraduhin nyo muna na totoo. Kasi po pwede kayong balikan ng mga yan eh. Kasi pwede naman sana silang gumamit ng yung tanong, 'di ba? Yung mga atake ng vlog na po, parang hindi mo sinasabing totoo. Yung halimbawa, sabihin mo, may kumakalat na chismis, pero hindi ko sure di ko sure kung totoo ito. Para lang inyong alam, di ko alam kung totoo ito. Sabi kasi, di umano, yung PBBM daw po ay may malubhang karamdaman. Pero hindi ako nagsabi nun may nakapag-ano lang sa akin. May nakita ko lang to sa vlog, ganito. Pero, hindi natin sure yan. Baka mamaya fake news yan. Dapat ganyan mga atake, hindi yung tatawa pa eh. Tapos sasabihin, yan, ayan na. Sinisingil na ng Diyos. Diba? Stage 4 na. Ngayon, stage 4 kayo ngayon. Yan ang nga ba sinasabi po natin eh. Diba? Ngayon, stage 4 talaga kayo. Alam nyo yung si PBBM, ang lakas-lakas po ng katawan, maskulado, fit yung katawan, hindi po mataba, hindi mo papayat, saktong-sakto. Ngayon, mga sangkay, diba, ayos na po. Hindi na po siya payat tulad ng nakaraan mga sangkay nung namaga po yung kanyang mga bituka. Yan nga po ang inisyo ng mga DDS na mayroon na daw pong kung anong karamdaman ng ating presidente, pero fake news lang po yun. Ngayon, mga sangkay, eto. Tingnan po natin. May mga kumalat dito. Ito yun, no? Ayan. Siya po ang isa sa nagpaalat niyan. Stage 4 pa nga. Ang bira. Ay, nako po. Ay, nako po, aray ko. Oh, may video pa niyan eh. Asan na ba yung video dito?
May video pa niyan. Sa kanilang mga pinapakalat, pambihira. Ito ba yon? Okay. Yari sila dito. Ayan, oh. Ayan, ito yun. BBM. Oo. Bakit? Diba? Ba't hindi naman niya tinatago? Everybody knows that. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ng kanyang ano? Na secret ng kanyang cancer? Sa John Hopkins pumunta siya sa Nga, alam nyo, mag-iiyakan to. Pag pinatawag to ng NBI, naku, si Matibag pa naman, mukhang ano eh, maangas yung dati nga, mukhang tatapikin talaga sila niyan. Amerika. Na kunyari, mag-United Nations, chororot. Nag-ano to sa'yo na pakimo to sa kanyang pa-stem cell. Hala. Sa John Hopkins, sabi ng mga nurses doon na Pilipina. Pero ang totoo, stage 4 na nasa baka nga bukas makalawa, patay na yan si BBM. Kita nyo? Siya po ang nagsabi niyan. Bukas makalawa, dead sa daw si PBBM. Anak ng toko ang maskulado na presidente natin. Pambira, okay pa yung presidente natin. Sasabihin bukas makalawa, dead na yung presidente. Ano siya dito eh? Alam mo yung kumbinsido siya. So ngayon, good luck. Good luck, my dude. Ito yun. Eh. Ito ata siya eh. Kung hindi ako nagkakamali, ito siya. Ayan. Yari ka ngayon. Kaya ang ma-president na talaga si Inday Sara para naman hindi tayo ma-shoot to kill. Grabe. Grabe yung ano. Grabe yung... Ewan ko saan po nila na hinuhugot yung mga ganyang klaseng kalukuhang impormasyon. Nagpapakalat po sila ng fake news, pambihira. O ngayon, pag sinabing stage 4, ano na lang yun eh. Konti na lang eh. Ano ka na, lilipat ka na eh. Lalagay ka na doon sa ano. Lagayan mo. Sa taol. Pero hindi si BBM, boy na boy pa eh, diba? O, yari kayo ngayon. The case began on April when the PCO's anti-fake news desk endorsed 3 Facebook accounts to the Department of Justice for investigation and possible legal action. Naku po, yari sila dito. Castro identified them as, ayan ako. Ito yung mga pangalan, no? Ito, Craig Anderpal, Rigondola Ping, tapos itong Eloy Burgis, the Queen of Revelations. Nako! Yari kayo ngayon. According to the complaint, Eloy Burgis conducted live broadcast claiming Marcos was critically ill. Rigondola Ping posted manipulated images. Nako, ito na yung mga gawang-gawang AI showing the president in physical distress. Oh. Ito namang si Anderpal shared fabricated news graphics claiming official confirmation of a serious health condition. Good luck sa inyo, mga pare, mga madam. Makukulit kayo, ha? All 3 have been ordered to appear before the NBI and answer questions from investigators as part of the inquiry. The subpoenas require their presence and place. Their posts, they published under formal examination by authorities. Good luck. O ngayon, kamusta kayo? Okay lang ba kayo? O, pinadala na daw po ito sa NBI at sinasabpina na daw po ng NBI. Tapos sasabihin, eto na naman po yung papaandar nila dyan, sasabihin na naman nila. Mayroon ng ano talaga slightly martial law sa Pilipinas. Bawal na magsalita sa presidente. Anak ng toko, gumagawa kayo ng fake news eh. May freedom of speech po tayo, freedom of expression, pero hindi po para gawing dahilan yan para gumawa ng mga fake news. Presidente po yan eh. Pambihira kayo talaga, di kayo nag-iisip. Kung panahon nga po ito ni PRRD, pinahablot na kayo. Pambihira. Well, ayan po. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel.
Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.